what's up? Welcome back din sa ating Childhood Zombhoves TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan. At ngayon ay meron tayong pag-uusapan, no? Eto, mga kababayan, isang malaking pagkilos po ang magaganap, no? Sa June 9 hanggang 11 po sa Senado. Magsasama-sama ang mga taong simbahan, makabayan at civil society groups, mga kababayan, no? Ito po ba ay patatalsikin na ba? No, ito nga si Senator Chis Escudero, mga kababayan. No? Okay, so ano masasabi niyo dyan? No? Ano sa palagay ninyo, mga kababayan? Dapat na ba na patalsikin? No, ito nga si Senator Chis Escudero, mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan ngayon. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At unang-una, maraming salamat po muna sa mga followers natin, sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta, no, sa palaging pagsubaybay sa ating mga video uploads. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout sa inyo, mga babayan. At nakakita nyo naman, konting-konti na lang, makaka 300,000 subscribers na tayo. Okay, so dahil nga po dito sa maraming nagsasabi sa mga kababayan natin, mga kapalpakan po ni Senator Chis Escudero, mga kababayan, no, dahil po sa kanyang sinasabing pagdidelay, no, dito po sa impeachment ni VP Sara Duterte, mga babayan, talaga namang marami nang nagagalit po sa kanya at sumisigaw na nga po, ano, ang sambayan ng Pilipino na ituloy na, no, yung impeachment complaint na yan, no, dito po kay VP Sara Duterte, mga babayan. At may mga sinasabi nga po sila, yung mga babayan natin, no, na panahon na, no, na umpisahan na yan. Ano bang meron? Bakit meron delaying tactics? No? Bakit merong delaying tactics na nagaganap? Kaya eto, mga kababayan natin, galit na galit na, mga kababayan. Dahil pagka hindi pa yan itinuloy ni Senator Chis Escudero, nako, talagang napakalaking gulo po niyan. Dahil may mga kilos protesta na po, no, na nakakasa, no, napupunta po diyan sa Senado para kalampagin, no, eto nga si Senator Chis Escudero, mga kababayan, no. Sana naman matauhan na po sila. Okay, so eto pa, mga kababayan, dahil yung mga nagiging debate po tungkol po diyan, mga kababayan, no, sa pagdidismiss ng kaso o ng impeachment ni VP Sara Duterte, nagsalita na po, no, itong ilang mga abogado at mga nakakaalam po sa batas. Okay, so panoorin po natin tong video na to, mga babayan, no, para mas malinawan tayo. Okay, so tara, let's go. Ang utos po ay maglitis kayo at maghatol kayo. Gayon, wala pang nangyayari, gusto nyo nang ipadismiss. Through a resolution na hindi naman nakasaad sa ating Constitution at hindi rin nakasaad sa impeachment rules ng Senate. So sa kanila hinuhugot ang kapangyarihan na gumawa ng isang resolution at ihain sa Senate. Sabi naman ni Senator Chis Escudero na ang Kongreso ay may plenary powers sa kanilang poder. Diba, separation of powers yan. Iyan ba ay justification para mag-file ng resolution na yon? Mali din yun din. Sa aspeto po ng sinabi ni Senate President Chis Escudero na plenary is supreme, with respect to the internal rules of the Senate or the House of Representatives, yes, your authority is supreme, pero hindi po kayo mas mataas sa konstitusyon. Kapag sinabi ng saligang batas na kailangan kayong maglitis at magdesisyon, hindi pwedeng magkaroon ng functional dismissal at hindi mag-trial dito sa impeachment na ito. Kahit isulat nyo po yan sa rules nyo na may kapangyarihan ang Senado to functionally dismiss, that is unconstitutional because it violates the explicit provision under the Constitution which states that you must try and decide all cases of
Impeachment. Yun yung hindi magets Saan nanggagaling yung resistance? Bakit merong resistance? Kung sa ligang batas pala yung nag-uutos para ituloy nyo yan, bakit kayo nagre-resist? Actually, Andrew, yun ang pinakasimpleng tanong. Anong problema? Oo. Ito nga yung point nung... Yun nga di ba? Anong problema, Senator Cheese? Kagaya nga ng tanong ko, mga babayan, no? Ano na, Senator Cheese? Anong problema? Bakit hindi matuloy-tuloy ang impeachment na yan? Diba? Anong problema? Bakit nagkakaroon ng parang delaying tactics? Diba? Napakasimple lang pala na nakasulat sa konstitusyon. No? At marami na ring senador ang nagsalita na sinasabi na dapat noon pa naumpisahan na yung impeachment na yan. No? Sasaglit lang naman pala yung pagkukonvene. Diba? Wala pa daw 1 oras. No, yung pagko-convene na yan. Pwede nang umpisahan yan. So, bakit nagkaroon ng delay? Sa palagay ninyo, mga babayan, no, bakit nagkaroon ng pagdidelay dito sa impeachment na to, DBP Sara, no? Bakit kaya? Anong meron? Hearing para malaman natin kung meron talagang ginawa o wala. Para sa kapakanan rin ni BP Sara yan. Ako nagtataka, tinutukoy ko lahat ng 24 senators kung bakit nyo po pinapadaan ang taong bayan sa stress na ito. Napakadali lang po to try and decide Why do you have to let the Filipino people go through this rigmarole, go through this stress, exacerbated by the fact na habang kayo nagbabangayan dyan, nalulustay ang pera ng bayan. Yung mga ilaw dyan, yung mga pagkain nyo, yung mga merienda nyo. Kami nagbabayad nun, pero bangayan na kayo ng bangayan. Yung papreskon nila ng papreskon, kung iginugugol kung nagtatrial na kayo. Oo, kung inumpisahan nyo na yan, kung ang concern nila ay mauubusan ng oras, di umpisahan na natin. Kaysa nagdadrama tayo dito. Napakahirap bang intindihin ng mga katagang to try and decide? Mahirap bang intindihin yun? May komplikasyon ba? Napakaklaro. Itong constitution natin, to put it bluntly, sinasakal kayo para gawin yung impeachment. Parang thou shall not kill Basta sinabi niyo pong shall, command yan, utos yan, order yan, hindi po request yan na pwedeng ipapospone. Hindi to suggestion ng konstitusyon. Inuutusan kayo. Hindi naman sinabi na the Senate may try and decide. Ang sinabi, shall. So, hindi sinabi na at your own time, you are available. At your own convenience, mag-hearing na kayo. Paano kapag gumawa ang Senate ng mga rules? For example, pag sinabi nila na hindi na pwedeng tumawid from 19th Congress to 20th Congress yung impeachment. Unang-una, kaya ba nilang gawin yung mga palpak na reglamentong iyon? Ang sagot, kaya nilang gawin. Pero hindi lahat ng ginagawa tama. Kung gawin nila yon at ituloy nila yon, sila ay nagko-commit ng grave abuse of discretion. Matinding pang-aabuso ng karapatan. Meron kang kapangyarihan, pero hindi mo pwedeng abusuhin ang iyong kapangyarihan. Ang konstitusyon ay ang pinakamataas na batas sa ating bansa. Assuming na may ganyang rule sa ating Senate rules, unconstitutional yan. Ayan, mga kababayan, no? Unconstitutional daw po yan, mga kababayan. Diba? Sabi nga po ng ating mga kababayan dito, no? Basahin lang natin ang kanilang mga komento. Mga kababayan, ayan. Sinasabi dito, klarong-klaro. No? Malinaw pa, no? Sa sikat ng araw, mga kababayan. No? Klarong-klaro po yan. Ano pa sabi dito? Pinapakita lang na si Cheese Escudero, kulang pa ang nalalaman sa batas. Wala siya pinagkaiba sa abogadong pulpol na nagtatanggol pa kay Duterte. Mga traidor na senador na makamagnanakaw na Vice President, huwag na ninyong hintayin na kayo ang mai-impeach. Violation ng Constitution ang nilalaga ninyo, ha? Kaya nga marami na po nga nagkakasano ng rally at isa nga po, no, ito nga sabi dito, Escudero ibagsak. Well, hindi nyo masisisi, no, na talagang nagagalit na ang taong bayan at ang sambayan ng Pilipino, mga kababayan. No, dahil nga po dyan sa parang pagdidelay o delaying tactics, mga kababayan. At ang eto na nga po, no, Senator Cheese Escudero,
ay sinagot na po no, ni Justice Adolfo Ascuna, yung gumawa po mga babayan ng Article 11 ng Constitution. No, sabi po kasi ni Senator Chis Escudero, mga babayan, kung ang intensyon nyo ay yan, agad-agad talaga, sana daw isinulat ninyo no, yan sa Constitution, pati ang paggamit ng salitang forthwith na sana ginamit ninyo na immediately. No? Yan yung sinasabi dito ni Senator Chis Escudero. Pero ito, mga babayan, butas siya. No, basag siya dito kay Justice Adolfo Ascuna, mga babayan. Anong explanation? No? It was I who drafted Article 11 of the Constitution. I also wrote the procedural section including the word forthwith. O, ito na yung forthwith na yan, mga babayan, sa mga hindi po nakakaalam. Ha? Ngayon, malalaman na natin. Ano nga ba ibig sabihin ng forthwith na yan, mga babayan? And it is precisely, sabi dito, it is precisely meant to mean immediately and without unreasonable delay, or in the national language official version, agad-agad. And sabi diyan, mga babayan, no? Agad-agad daw po, no? And it is precisely meant to mean immediately. Okay? Immediately. And without unreasonable delay, mga babae, hindi na para i-delay pa. No? Sa national language daw po o sa Tagalog, agad-agad, mga babayan. Hindi po ata ito naintindihan ni Senator Chis Escudero. Akala ko ba napakagaling netong abogado, mga babayan? Sabi ng mga babayan natin dyan, no? O, sabi dito, noon, hanga ako dito kay Isko daw. Bakit si Isko? O, masarap ang cheese pero nang kumampi sa mga dutahe, sumama ang panlasa ko. Ayan, naging sinungaling na din at panay palusot. Naiintindihan niya ang forthwith, nagsinungaling lang para lumusot sa ginawa niyang delaying tactics na napurnada, mga babayan. Purnada raw, mga babayan, no? At yan, naintindihan na natin, no? Ito nga ibig sabihin ng forthwith na yan, mga babayan. Parang as if na hindi daw yan alam ni Senator Chis Escudero at sinasabi nga na parang delaying tactics lang, mga babayan. No? Sabi naman dito ni Senator Bato de la Rosa, no, yun sa 20th Congress, hindi na pwedeng tumawid ang impeachment trial sa next Congress. Yan ang aking nakikita. Hindi ako abogado, pero nagre-research ako. Wow. Nagre-research daw siya, mga babae. Pero malinaw po na sinasabi, mga babayan, na yung ginagawa po niya no, na pagpapasa ng draft resolution, mga babayan, no, illegal daw po o baga unconstitutional. Bakit kaya yun hindi niya na-research, no, unconstitutional yun? Okay, so ano masasabi niyo dyan, mga babayan, no? At abangan natin, no? Patatalsigin na ba itong si Senator Chis? Ay, comment lang po sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Maraming salamat po muli sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Ito muli ang inyong Kuya Mopsit Sumbobs TV. Peace. I'm out.